Ipapakita ang bangi sa bawat bagsak ng bayo. Ang angas, ipapakita ang bangi sa bawat bagsak ng bayo. Kumbaga, sa bawat bagsak ng mga letra at sa lapat ng mga beat, ipapakita nila kung gaano sila kalupit. Ganun lang kasimple, pero simpleng mensahe, simpleng rhyming. Pero kung hindi ka tunay na hip-hop, gaya ko, at hindi ka marunong maghima, hindi ka nagsusulat, hindi mo magigets yun, boy. Lalo ka na, napakagaling mong basher, hindi mo magigets yun, panigurado. Yo, what is up mga kaulo? It's your boy Elmo, Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta po kayong lahat? Sa lahat po ng hip-hop community all over the globe mga kaulo. So eto na naman tayo, muli tayong nagbabalik para sa isang balitang hip-hop mga kaulo. Syempre, bago ang lahat, shoutout muna kay Jershom Gonzales na lagi pong nakasuporta at laging nanonood ng aking mga balitang hip-hop anuman ang mangyari. Shoutout sa iyo bro, Jershom Gonzales, what's up, what's up? And syempre, sa lahat po ng aking mga bashers na napakagagaling kapag tayo po ay nagkukwento ng balitang hip-hop. No, maraming salamat sa inyo and alam ko naman, lagi kayong nakasubaybay at nakafollow, nakasuporta. Kahit alam kong marami kayong sinasabi, okay? Stay put lang kayo dyan, steady pulso lang kayo, okay? So for today's video mga kaulo, meron tayong isang pag-uusapan na isang balitang hip-hop na maaring hindi mo alam to at maaaring hindi mo na to inabutan, okay? Kasi marami sa inyo ang mga inabot na, yung mga ano na no? Mga Hep Abi, Flow G, and syempre kanya-kanyang era lang yan. Hindi ko naman kayo sinisisi o hindi ko naman kayo pinatatamaan. Ito po ay isang kwento ng isang tao kagaya ko sa isang hip-hop history na nangyari way back 1997, 1998 mga kaulo. Ewan ko kung mga buhay na kayo niya, no? Ito mga kaulo, malaking tanong. Anong ibig kong sabihin? Inabot nyo ba mga kaulo yung Rap 13 ni Andrew E? O yung Rap 13 ni Kuya Andrew sa Channel 13, IBC 13 mga kaulo? No, kung di nyo inabot yan, tamang-tama. Etong ikukwento ko sa inyo ay tunay itong nangyayari. Ay tunay na nangyayari, rather, sorry. Tunay na pangyayari way back 1996, 97 to 98 mga kaulo, babalikan natin. At lahat po ng yan ay inabot po ng inyong lingkod, Elmo Calvo, okay? So, itong kwento na to mga kaulo, meron kayong makukuha at mapupulot dito, meron kayong malalaman, okay? So, meron tayong papanoorin na video, na isang video ng mga veteranong grupo na kumanta doon sa Rap 13. At sino yun mga kaulo? Eto mga kaulo, panoorin nyo ha. Check natin to, pakinggan natin. Magre-react tayo, react accordingly, and respeto dun sa nag-upload ng video, and respeto dun sa mga involved dito sa video na to. Kung ano yan, check this out mga kaulo. Panoorin natin to. Okay? So yan mga kaulo, yung video na to mga kaulo, no? Mula po to kay Kuya Andrew at sa BB Clan, Mabanges Live at Rap 13, no? Sila po yung involved dito sa video na to. And syempre, credit po kay Bilat 86, credit sa'yo. Sa kanya tong video na to, so hiramin lang natin. So panoorin natin to mga kaulo. And alam niyo namang lahat na yung Mabanges ay awit yan ng BB Clan. So this shows po is 1997 pa or 98, Rap 13, Channel 13, hip-hop noontime show ni Kuya Andrew. Pakinggan natin, Mabanges by BB Clan. Classic studio. What's up? What's up? Bring the beat back! Clap your hands everybody! And everybody just clap! Nostalgic na kagad mga kaulo, umpisa pa lang. Trademark ni Kuya Andrew, clap your hands everybody and everybody just clap your hands. Your hands! And if you're ready to play with BB Clan, somebody say, oh! Oh! Originally from Pinas, parang Agnes na pinahilan nagsamboteng barho. So mga kaulo, unang verse, si si Ali, si Balisawsaw, nung mga panahon na yan, ayun yung pangalan niya, Balisawsaw. Yung Ali na yon, galing yan dun sa Balisawsaw, Ali, Bali. So, yun yung una niyang pangalan sa BB Clan. Sobrang
nostalgia kasi dahil ang ganda talaga ng lyrics ng mga panahon na old school talaga na hip-hop ng mga rap. So, mapapakinggan nyo naman and ang sarap balikan, sarap sa tenga. Papakita yan, pakinggan. Di pa aapekto sa mga malibinta. 23 anyos pa lang sa mundo. Ang dami di na kumbinse sa panlaban kung ano. 23 anyos pa lang sa mundo, ang daming di na kumbinse sa panlabas kung anyo. Kasi, yung datingan ni Ali dito, kung mapapansin ninyo, hindi naman siya yung typical na rapper na makikita mo na parang pag-aakalain mo na rapper, no? Kasi sinasabi nga niya sa age niya 23, no? Hindi akalain ng iba sa panlabas niyang anyo. Sobrang solid na mga lyrics nito ni Ali, eh. Pero huwag mababahala, siyang bahala. Walang kawawa, basta't magtitiwala. Mula gabi hanggang magagas, buong maghapon, kaliwat kanan, likod at harap, may di sang ayon. Angas, eh, no? Grabe yung bitawan ng, ng linyahan ni Ali, eh. And alam niyo mga kaulo, isa si Ali sa mga gusto ko sa mga naunang rapper, no? Sa Donggalo Records o Donggalo Artist. Isa yan sa mga gusto kong grupo, BB Clan. Kasi sobrang solid ng pagtatagalog, malalim. And iba klase yung pagtatahi ng mga phrases, ng mga linyahan, ng rhyming. Sobrang astig. Kakabit ako sa mic hanggang hindi nangawit. Walang sabit at walang makikisakal. All I can say is by the way, pwede na walis At na mabawasan ng tulad ng palis. Mabangis, yes, mas pasaes. So old school, mabangis, mas pasaes sa harap ko, ikay umales. Grabe yung rhyming ng dulo. Sobrang parang bumabalik ako dun sa nakaraan, eh. Alam niyo mga kaulo, yung ganitong klaseng style ng pagrarap, ito talaga yung kinagisnan ko. Na yung chorus talagang 1, 2, 1, 2, 3, 4, punch, tapos rhyming, 1, 2, 3, 4. And talagang naaral ko yan kasi syempre, ako nga po ay dati rin pong talagang actually nagdunggalo ako sandali lang mga kaulo. And pag-usapan natin yan later mga kaulo. Pag-usapan natin yan. Mabangis, harap ko, ikay umalis. Mabangis, sabihin mo sarili mong galis. Mabangis, at lalagyan ka na langis. Mabangis, oh yes, di ko Kuya Andrew, hype na hype dito, eh, no? Ibang klase talaga mag-hype si Kuya Andrew dito. Sobrang bata pa ni Kuya Drew dito, sobra. Batang bata pa. Ako ikay umalis. Mabangis, sabihin mo sarili mong galis. Mabangis, oh sige, lalagyan ka na langis. Huwag nang magpilit, kundi kaya sumabay. Makahain sa labanan ang prales at bigas. Di alis, kagat, walang tumatagpat ng laway na panis. Ibang dinig, ang Hello mga kaulo. Simon, no? Don Simon Monte. Isa sa pinakamadaling tandaan na boses nung mga panahon ng kasagsagan ng Ghetto Dogs, no? And Rap 13, mga kaulo. Sobrang ganda ng boses ni Simon and buong buo. Talagang iba yung pagkakaastig. At siya lang merong boses na ganyan nun. at bibigyan, isa kong lalagay ng laman, malaman sa ibang pagkakataon na makatiyempo na hinabaon ay papakita ang bangis sa bawat bagsak ng bayo. Ipapakita ang bangis sa bawat bagsak ng bayo. Ang angas, ipapakita ang bangis sa bawat bagsak ng bayo. Kumbaga, sa bawat bagsak ng mga letra at sa lapat ng mga beat, ipapakita nila kung gaano sila kalupit. Ganun lang kasimple, pero simpleng mensahe, simpleng rhyming. Pero kung hindi ka tunay na hip-hop, gaya ko, at hindi ka marunong maghima, hindi ka nagsusulat, hindi mo magigets yun, boy. Lalo ka na, napakagaling mong basher, hindi mo magigets yun, panigurado. Wala ka pa nito, eh. Mga panahon na to, baka nagliligawan pa lang yung airmat sa airpat mo nito. Kaya kayo, luwang pagkukulong lang at mapainis. Tol, mapikon, tanggapin na lamang na hindi pa panahon. At ang itlog, di basta-basta magiging sisiw. Hinog, kailangan na po na bago kita senti. Napakalalim mga kaulo. At ang itlog, di basta-basta magiging sisiw. Hinog, kailangan ng bunga bago pitasin. So, hindi dapat magpilit. Mahirap kasi yung hinog sa pilit, eh. Tapos pipilitin mong kainin yung bunga na hilaw. Sobrang lalim, boy. Di mo gets yun. Ha? I knew it, tomboy. Di mo gets yun.
Mga paratang to na masamakan Kalingas laklapan rin maliit Di huwag pero humad ang isip Taos sa puso ang sinabi Kahit paos ang boses Kahit paos hindi laos Ang boses, kahit paos, hindi laos. Angas ng mensahe, no? Paos yung boses, may sinabi, pero hindi laos. Simpleng mensahe yan sa mga kasabayan nila niyan. Sa kabilang mga grupo, kahit sino man, meron may mensahe yun eh. Di ba? Meron silang sinabi sa madaling sabi. Ganun lang kasimple yung paliwanag. Tapos na to, tuloy natin. Oh yes! At paglain! Mabangin! Sa harap ko ika'y umalis! Mabangin! Yo! Yo! Mabangin! You're small like this! Mabangin! Yan mga kaulo, nakita niyo yung crowd mga kaulo ha. Yung crowd na mga yan ha. Yung iba dyan, mga Donggalo members o mga naging Donggalo member na. No? To be honest, bakit ko alam mga kaulo, nandyan po ako mga kaulo. Nandyan po ang inyong lingkod, Elmong Calvo mga kaulo. Tuloy natin yung pagkwento ko. I-off lang natin to ha. Off lang natin. Para maniwala yung mga basher natin na tayo ay hindi nag-iimbento at meron tayong sinabi. Okay? So ayan. Yung mga kaulo, no, yung video na yan, Rap 13 way back 97-98. Hapon po yan pinapalabas sa Rap 13, mga alas 3 ng tanghali o ng hapon, 3 to 4:30, parang ganoon mga kaulo. So ang inyong lingkod po, kasama ko po yan, si Kuya Carl, late Kuya Carl Oblax, kung nasan ka man Kuya, I love you so much. And kasama ko yan, si Kuya Romel Ulo ng IPK o Itim Pero Kayo Manggi. Dalawa sa pinaka-premyado at unang-una na miyembro ng Ghetto Dogs, Oblax and IPK, IPK Oblax. Bakit po ako kasama? Dahil kasama po ako sa kampo ng IPK Oblax Music. Kayo Manggi ang lahi, represent. Artikulo 13, para alam mo, okay? Kaya alam ko ang mga kwento na yan. Nandyan po kami, nasa gilid po kami yan, hindi po kami pinasama nila Kuya Romel dun sa crowd. Dahil gusto niya na nakahiwalay kami. At ang purpose ng pagpunta dyan, meron silang purpose kay Kuya Andrew nung mga panahon na yan. Kakausapin nila si Kuya Drew, kaya kami pumunta sa show na yan na habang kumakanta yung BB Clan, inantay pa naming matapos, eh merong purpose ang IPK Oblax kay Kuya Drew. And nakilala ko in person si Kuya Drew, pinakilala ako ni Kuya Romel habang siya ay kumakain ng hotdog. Nakasando pa after nung show na yan. And nakilala ko rin si Chill, si Audra. Baka hindi nyo kilala yun, o hindi mo na naman kilala si Chill. Si Audra, ang pangalan niyan mga kaulo, na partner ni Kuya Drew before. Pero matagal na yan. Long time partner niya. No? So, habang nandyan kami, siyempre, ako'y nahihiwagaan sa nangyayari kasi si Kuya Andrew, sikat si Kuya Andrew yan, idol natin yan, aminin na natin, di ba? And ang salbakuta niyan, hindi pa salbakuta. Si Vendetta, sila Magkila, sila Charlie Mac, iba-ibang grupo yan. Pinuulang yan ni Kuya Andrew at gagawin natin yan sa ibang vlog natin kung paano nangyari yan. And to be honest, andyan po sila no, nanonood, Chinese Mafia, Mad Poets, andyan sila Decoy, si James, si Loki, si Quazy, andyan po sila. Chinese Mafia, si Jeffrey Tam, andyan po siya. Payat na payat pa po. Ang buhok niya no, hanggang pangay, bagsak na mahaba, tapos payat na malaking polo. And ganun yung mga pormahan dati. Nakaganon din po tayo. Pero sila nun, mga ano na sila nun parang papunta na sa ano ni kampo ni Kuya Drew ng Donggalo Records. Pero syempre, ang unang-una talagang mga miyembro niyan ay PK Oblax, DFT, at gagawin natin yan sa ibang vlog. Syempre, himay-himayin natin. Ayoko namang isama lahat dito sa video na to. Baka maging siksik naman sobra. So, para lang malaman nyo bakit alam ko yung kwento, ay PK Oblax talaga ako, kampo namin yun. That time kasi, nagkaroon na ng parang separation yung IPK Oblax nun sa Donggalo Records kay Kuya Drew. Kaya kami napunta dyan ay may purpose sila kay Kuya Drew. Kung ano man yun, alam ko yun, pero hindi ko na para sabihin pa dahil tapos na yun. Totoo yan mga kaulo, andito yan at nandito yan, mananatili. Ba't ko alam? Siyempre galing sa dalawang veteranong rapper yan eh. Yung isa nga lang si Kuya Carl Oblax Sumalangit,
At kung nasan ka man kuya, maraming salamat sa iyo palagi sa lahat ng ginawa mo sa akin. And syempre kay Kuya Romel na nandito lang sa DF Parañaque sa baluarte namin, malapit lang. So maraming salamat sa kanila palagi, and yung lahat ng mga kinuwento nila about sa hip hop industry, hip hop scene, alam na alam ko yan na hindi alam ng iba. Okay? So yan po yung Rap 13, Rap 13 na kung saan po dyan po na po-promote yung mga bagong artist, yung mga bagong singer. So, wala pang mga ASAP nun, wala pang SOP, wala pang sanlinggo na po sila. Siyempre, ang meron pa lang nun, 8 Bulaga na namamayagpag sa ere. 'Di ba? So, itong Rap 13 ay para dun sa mga bagong aspiring na artist, na mga rapper na sinusuportahan ni Kuya Drew, and sa dami ng mga crowd na yon, ang iba dun, mga naging rap artist na rin. And andun yung Sakit ng Sukat, Black Propaganda, andun yung meron pang ibang mga nandun na alam ko pinanggalingan ni Vendetta tsaka nila Magkila, Charlie Mac, ibang grupo, and alam ko kung ano-anong membro sila, pero yun nga, gaya ng sabi ko, sa ibang vlog ko yan gagawin para mas malaman ninyo, para mas maintindihan nyo, okay? So alam ko pong lahat yan dahil ako po ay nandun mismo yung araw po na yan. At dyan ko po nakita ng personalan si Simon, si Balisawsaw, at si Jap. Si Jap po yung kasama nila doon, kapatid ni Ali yun, kaya sila tatlo. At si Jap, mga kaulo, nakausap ko na rin po yan, nakakwentuhan ko na yan sa chat, at nagkaroon po kami ng usapin yan about sa hip-hop scene, okay? At nagpasalamat siya sa akin dahil nga sa mga ginagawa kong review ng mga old hip-hop, rap song, rap music mula sa mga veterano, okay? So yun lang mga kaulo, sinare ko lang sa inyo para sa hindi nakakaalam. Yun po yung Rap 13, Rap 13 na kung saan pinupuntahan pa ng mga artist, malayo man o malapit na lugar sila para lang magkita-kita. At syempre isa yun sa mga event ng nangyayari, hip-hop hip-hop scene parang ilang Sunday ata yun mga kaulo, parang every Sunday, hindi ko lang sure, pero kasi that time alam ko Sunday kami pumunta, afternoon. So, yun po yun mga kaulo, panibagong kaalaman mula sa akin. Rap 13 mula kay Kuya Drew. Okay? So, magkita-kita tayong lahat, and ingat po kayong lahat saan man kayo nandun, and stay safe mga kaulo. And marami tayong mga balitang hip-hop na sasabihin pa at ikukwento sa inyo. Sobrang dami para malaman ninyo at makasubaybay kayo. Again, dun sa mga bashers ko na maraming sinasabi, stay put lang kayo, makinig lang kayo para may matutunan kayo, okay? So maraming salamat, it's your boy Elmo, Luzon, Visayas, Mindanao. Muli ko pong sinasabi sa inyo, it's your boy Elmo, walang buhok, pero merong laman. Palagi yan mga kaulo. Peace out and bless up, brah!